Samantala nga dadali na sa Sandigan Bayan ng impormasyon para masampahan ng kasong plunder at graft sina Janet Lim Napoles, Enrile Estrada at Revilla kaugnay sa pork barrel scam. Ayon sa Ombudsman, sapat ang ebidensya sa alegasyong nakipagsabuatan ang tatlong senador kay Napoles para makakickback sa kanilang PDAF. Balitang hatid ni Salima Refran. Ikinanda na niya ang mga sangkot sa pork barrel scam, kabilang ang 20 kasalukuyan at dating senador. At muli ring giniit ng kanyang abogado na isasauli niyang nakulimbat na 2 bilyong piso lang daw na halaga mula sa pork barrel fund. Taliwas sa mga ulat na itinanggito ni Janet Lim Napoles. Yung talagang kinita niya doon, nasa 5 to 10%. Yung pagsusole is prerogative ng gobyerno yan eh. Magsosoli ka, magkano isosoli mo, di ba? Willing naman siya magsole. Pero sana yung isosole, yung tama, yung reasonable. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ibinasura pa rin ng Ombudsman ang hiling ni Napoles sa magkaroon ng immunity o kasiguruhang hindi siya makakasuhan. Hindi raw kasi pasok si Napoles sa mga kwalifikasyon para mabigyan ng immunity, kabilang ang pagiging hindi pinaka-guilty. Katunayan, isa raw si Napoles sa mga maituturing na pinakamaisala sa scam. Nalungkot man si Napoles, gagawan daw ito ng kanyang mga abogado ng paraan na naaayon sa batas. Hindi rin binigyan ng immunity ang iba pang nagpipresentang state witness na si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan at mga dating opisyal ng National Agribusiness Corporation na si Rodora Mendoza at Victor Cacat. Hinihingan pa namin sila ng tugon kaugnay rito. Hindi tulad nila, binigyan naman ng immunity ng Ombudsman ang mga dating tauhan ni Napoles na sina Ben Hurluy, Marina Sula, Marlina Suñas, Mary Arlene Baltasar at Simonette Briones. Ibinasura rin ng Ombudsman ang motion for reconsideration ni na Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Apelayan kaugnay sa nauna ng resolusyon na may sapat na ebidensya at may probable cause o batayan na sampahan sila ng kasong plunder at patong-patong na graft. Ayon daw sa testimonya ng mga saksi at maging sa mga nagkalap na ebidensya ng NBI at DOJ, may basehan umano ang akusasyong may sabuatan para makakickback sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Dadalhin sa Sandigan Bayan ng impormasyon kaugnay sa kaso na kung maisampa na ay susundan ng pagpapaaresto sa mga akusado. Sa ngayon, under arrest sa Napoles para sa hiwalay na serious illegal detention case. Sa mga pinapaayos namang selda na may ventilador sa PNP Custodial Center, dadalhin sina Enrile, Estrada at Revilla ayon sa PNP. Salima Refran, GMA News.